Pinagpaliban ko muna ang paglilipat ng aking alagang isda na maliliit. Kasi sabi ko kanina ay gusto ko na silang ilipat ng hapon. So kaninang umaga ay nag-water change tayo. At sa may hapon naman at meron naman tayong konting ginawa at hindi na natin ito nailipat. So kung bakit ko naisipan na hindi sila ilipat, kasi naalala ko kapag gabi pala ay bumababa ang pH. Bakit bumababa ang pH sa gabi? Kapag wala ng araw, ah, yung photosynthesis ay bumababa at tumataas naman ang carbon dioxide sa gabi. Kapag nangyari yon, ay bumababa ang pH ng isang tubig sa inyong aquarium. Mas mas safe kapag umaga mo siya ita-transfer para naman hindi ma-stress ang ating mga isda. Lalong-lalo na kapag ito ay maliliit pa at hindi pa nila kaya. So, konting tips lang para naman na kayo ay ganun ang mangyari na minsan ay gabi kayo magpapalipat ng inyong mga isda na malaman nyo rin yung condition ng inyong water. Mas better na magkaroon kayo ng water test para makita nyo kung mataas ba ang pH ng inyong mga aquarium sa inyong tank. So sa akin, hindi naman din ako nagmadali na kanina at para ilipat sila kasi nga parang ina-quarantine ko na sila after ko silang makwa na may select o ikaling. So ito sila. So kanina wala pa silang mga kain. So parang nakadalawang water change na rin ako. No morning kasi punong-puno na to ng kanilang mga pinagbawasan. Ayan, meron pa nga na tira. At after natin na water change, yung water change ko natin. At ganun din dito. At mas lalo to kasi medyo may kalakihan sila at medyo marami sila dito. At talagang magbabawas sila after silang ma-water change. At dito rin naman, ganun din, hindi pa natin nailipat to. So, kailangan natin ilipat sa malaking lalagyan. Pero dapat, ganito pa rin ang color natin para maganda ang kakalabasan ng kulay nila. At medyo kulang pa ang tubig. Kumuha ulit ako ng tubig para dagdagan. Dagdagan lang natin ng konti. Para okay ang kanilang tubig. Kasi pag nag-water change ako, alos isang ganito, isang tabo. Kasi ang labo eh. Kasi wala tong filter. Hindi na-filter. So, kailangan natin dagdagan ng tubig. Marami-rami naman. Para maganda yung condition ng ating isda. Okay. Tama na po yun kasi nakapagdagdag na rin ako. So, yun lang naman ang ating mga konting tips para sa inyo at para ma-apply nyo din sa inyo. Ako kasi, hindi pa ako nakakabili ng yung water test. Yung dinidip, yung parang merong tester. Ito lang, ibababad nyo lang, ilalagay nyo lang doon sa sa water tank. Water tank. Lalagay nyo lang doon sa, tutubog nyo lang sa tubig yung water test sa inyong mga tank. At makikita nyo na kung ano yung temperatura, percent, yung temperature sa inyong tubig, makikita nyo yung pH nyo, makikita nyo yung kung ano yung meron doon sa inyong tank, may ammonia ba, gano'n. Hindi ako kasi gumagamit yun ever since ako. Siguro mga ilang taon na rin ako na nag-i-isda.
Never pa akong gumagamit nun. Sinusunod ko lang yung kinaugalian ko kung na ano yung ginagawa ko nung nakaraan na save ang aking isda. At may nadadagdagan naman tayong mga konting mga tips sa mga ibang napapanood natin. So, nia-apply din naman natin. So, ngayon, ito, yung ating mga isda ay ito sila. Laki na, no? Ito yung second batch natin. Ang ano nito ay red and white. Ang mother niya is black. Tapos ang tatay naman niya is red and white. So, dalawang pwedeng lumabas sa kanya. Pwedeng red and white or black. Black randa. Pero mas lamang, tingin ko mas lamang ang red and white dito. Kasi medyo lighter ang color niya. Ba? Like dito, may black na siya. Kasi parang matte white kasi to. Pwede talagang lumabas dito yung tricolor. Ito naman yung big. No? So, yun na muna. Sana may natutunan kayo at ma-apply nyo rin sa inyong mga alaga. If ever na meron kayong ita-transfer or kahit anong isda, pwede nyo apply yun. Pero mas safe pa rin nang bumili pa rin kayo ng ng water test na para naman mas pinaka-safe talaga yon. At sana tuloy pa rin kayo sa inyong panonood at sumusuporta sa akin. Thank you po very much. At dito ko natatapusin na aking video. Peace out!